Hello guys, good morning. Andito tayo may ibabahagi lang ako sa inyo guys gumawa na rin ako ng video pero dapat po mag-ingat po tayo sa ating mga account. Guys, pilitin nating maging malinis ang ating mga account. Huwag tayong gumamit ng ibang video lalo na galing sa ibang mga platform. Po. So, eto na tayo guys. Noong June 12 ay nag-email sa akin itong YT. Na nagsasabi na maaring mawala yung pagka-monetize ko sa June 19. So, bali 7 araw bago dumating yung time na yon, bago dumating yung pagkawala ng monetization ko ay ayan, butit nag-email agad itong si YouTube. Nakita ko kaagad sa aking email ito, talagang sinuri ko talaga guys. So ang sabi doon ay di-monetize ako ng June 19 sa kadahilan ng sa reuse content. Na reuse content po ako. Nakita nila yan doon sa aking channel. So siyempre may nakalagay naman nandun na kung mali sila kailangan nating mag-appeal. Pero ang nasa isip ko naman, talagang meron akong upload na galing sa ibang platform, tulad ng TikTok, guys. So ang naisip ko, paano ako mag-a-appeal ay tama naman sila na meron akong reuse content. So nagdesisyon na ako na hindi na lang ako mag-a-appeal. Pababayaanan ko na lang itong aking YouTube channel na ma-demonetize. So ayun, nagdesisyon na talaga ako guys. Hindi na ako, wala na akong ginawa talagang hindi ako makatulog guys. Hindi ako makatulog ng mga ilang araw din. Gawa dyan, iniisip ko talaga na sayang sayang yung aking YouTube channel, sayang yung aking paghihirap dito, talagang hirap na hirap ako dito bago ko mapamonetize, tapos madadali lang sa ganyang reuse content. So ang ginawa ko guys, binura ko yung alam ko na reuse content, yun ang long form video yun, binura ko po siya. So ito na nga, di ba kapag nag-appeal ka, kailangan hindi ka na magbubura. Ay ang ginawa ko po ay binura ko na yung isa lang naman guys, yung latest lang. Yun lang yung aking binura. So sabi ko ay hayaan na lang na ma-demonetize ito. Gagawa na lang ako ng panibago or i-re-apply ko na lang ulit sa monetization. Sa option 2, doon tayo sa option 2. Yun na lang yung nasa utak ko. Yung buburahin ang lahat ng mga hindi aking video, tapos i-re-apply na lang kapag okay na, kapag nabura ko ng lahat ang mga reuse content ko. Yun na yung pumasok sa utak ko kasi aminado naman ako na talagang meron akong reuse content. So palapit na yung June 19. Palapit na yung June 19, yung araw kung saan kailangang babawiin na nila yung aking YouTube monetization. Hindi na ako magiging part ng YouTube partner program. Aalisin na nila yon. Hindi na ako magiging kasali doon. So hinayaan ko na lang guys. Yun na talaga. Nung
di ba 12 dumating yung ano ko, yung email na yun, ano, 12, 13, 14, 15, nag-a-upload pa ako niyan, ano, ng mga reaction video, no? Dire-diretso lang ako ng pag-upload. So ayun, hinayaan ko na lang yung ano, hanggang sa naisip ko, ano kaya at aminin ko ano yung pagkakamali ko, di ba? Yung aminin ko, ano kaya kung sabihin ko na inaamin ko, no? Parang dun sa part nung pag-a-appeal ay parang sinabi ko ng totoo, ano, pero hindi appeal yung ginawa ko, guys, ano. So sinabi ko doon na sumulat ako ng ganito, ano, hindi para sabihin na mali kayo. Yun ang sinabi ko doon, guys. Andito ako, sumulat po ako dahil inaamin ko na nagkamali ako. Tapos etc. Nagpaliwanag po ako sa kanila, ano, kung bakit ko ginamit yung ano na yun, ano, kasi matagal na yung iba, guys, ano, matagal na yun yung ginamit ko, yung iba sa pagpapamonetize, ano po, yung kailangan natin yung watch hour, ano, 4K watch hour. Kaya ayun, ginamit ko yun, at ang nasa isip ko noon, buburahin ko siya, pero hindi ko siya nabura, guys, ano. Kaya ayun, nakita ni YT, ano, guys, kaya nagkaroon ako ng reuse content. So ang ginawa ko, guys, ay ayun, inamin ko na lang sa kanila na mali ako, no, na basta nagsabi na lang ako ng totoo sa kanila, guys, hindi na ako nagsinungaling. Nasa sa kanila na yun kung papakinggan nila yung paliwanag ko. Tapos nag-promise ako dun sa huli na hindi na ako uulit, ano, dun sa ginawa ko. Yun yung ginawa ko, guys, ano. Hirap na hirap pa ako mag-English doon, guys. Ang ginawa ko, gumawa ako nung Tagalog, tapos isinearch ko sa Google yung ano, yung English Tagalog, no, yung magtatagalog ka tapos i-Englishin ni Google, ano po. Yun yung ginawa ko para maisulat ko doon sa ano ng appeal, ano po, yung sulat kong yun, ano. So ayun, guys, 16 ko ipinasa yung ano na yun, siguro mga 6 o'clock ng June 16, ano po, di ba, palapit na talaga yung 19 doon, no? June 16, 6 PM ko ipinasa, ano, ginawa yung aking parang appeal na rin yun, kasi doon ko isinulat sa part ng appeal, no, pero hindi talaga appeal yung ginawa ko. Ako ay nakiusap sa kanila, no, tapos sinabi ko yung totoo at dahilan kung bakit ko nagawa yun. Tapos doon sa huli, ano, sabi ko, sana maunawaan nyo ako, sana hindi nyo tanggalin, ano, yung aking pagka-monetize sa YT. Yun yung sinabi ko, pero English yun, guys, si Google na yung nag-English doon, guys, kasi hindi naman ako maalam mag-English, no. Ayun, guys, hindi tumagal, ano, siguro mga alas 12, ano, June 17, ano, June 17 na yun, guys, ng madaling araw, nakita ko yung email nila na na-approve, ano, yung aking sulat, ano. Hindi na nila binawi yung monetization ko, ano. Yun lang yung ginawa ko, guys. Sana, ano, ganun lang po. At ayun, guys, ano yung ginawa ko, no? Naging honest lang ako talaga sa kanila. Tapos nakiusap ako na wag kunin, ano, wag bawiin yung monetization ng aking YouTube channel, ano. Tapos ayun, ang ginawa ko lang, guys, ay parang nag-a-appeal lang, pero yung isinulat ko doon ay parang nakikiusap ako, ano.
Tapos nag-video rin ako kung saan ako nag-i-edit, kung ano yung ginagamit ko sa pag-i-edit. Tapos in-explain ko sa kanila kung ano yung laman ng aking YouTube channel. Ayun, yun po yung aking ginawa lamang nagpapasalamat ako sa kanila sa YouTube, ayun, sa YouTube, tapos kay AdSense dahil pinagbigyan nila at dininig nila yung aking pakiusap guys. At ayun, hindi talaga nila inalis yung aking monetization, hindi nila tawag dito, hindi nila binawi po. So makikita nyo guys sa aking thumbnail yung mga pinadala nila, pinadala nilang email sa akin, yung una saka yung huli, yung inapprove nila yung aking pag-iusap guys. So ayun ang naging aral na napulot ko dito ay maging honest lang palagi tayo guys, kung tayong magsinungaling kapag nangyari ang mga ganitong bagay. Kung alam naman natin na talagang mali tayo, ay tanggapin natin ng ating pagkakamali at kung pwede ay humingi ng pasensya, di ba? Ayun, yun guys, yung aking ginawa lang. Humingi lang ako ng pasensya, tapos nakiusap, parang ibinaba ko talaga yung sarili ko dahil alam ko naman na nagkamali talaga ako. Ayun guys, sana hindi mangyari sa inyo itong nangyari sa akin. Alagaan nyo guys, kung sino man yung mga YouTuber dito na nanonood, ay sana hindi nyo ma-experience itong na-experience ko, dahil ilang araw din akong hindi nakatulog guys, siguro mga 3 araw mula nung dumating yung email na yun. Kita nyo guys, di ba, 16 pa ako nakapag-sulat, inisip ko talaga kung ano yung sasabihin ko, kaya ayun, sinabi ko na lang na nagkamali talaga ako, yun lang. Pero ayun, nagpapasalamat ako dahil dininig nila yung aking pakikiusap. Hindi talaga nila inalis yung aking monetization sa aking YouTube channel. Ayun, kung sino man guys yung makakaranas nito, na alam nyo naman na meron talaga kayong reuse content o may nagawa kayong pagkakamali talaga dyan sa inyong pag-upload, dyan sa inyong mga YouTube channel, ay ayun, sabihin nyo na lang ng ayos, sabihin nyo na lang ang totoo kung at kung bakit nyo ginamit yung mga ganong bagay, kung bakit ninyo nagawa. At didinggin naman kayo nila, guys. Ayun, iyon ay based sa aking experience lang. Itong aking ibinahagi sa inyo. Guys, ayun, siguro hanggang dito na lamang po. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.